Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung pong expose ni Ping Lacson tungkol po dito sa, kung natatandaan nyo po, yung expose po ni Ping Lacson tungkol sa pork barrel, tila bumubuwet o nagbabackfire po sa kanya. Ayan. Pag-usapan din po natin, ito pong pinagpapaliwanag na po ng Supreme Court, itong House of Representatives, kung tama ba yung ginawa nila na yung ika-4 o ano yung ginawa nila dun sa 3 nauna. Ayan, mukhang malamang sa malamang hindi na po hindi na po pag-uusapan sa dito po sa impeachment court sa Senado, no? Tungkol po dito sa impeachment court tungkol po sa dismissal. Baka sa Supreme Court lang ay ma-dismiss na po yung kaso. Ngayon, kung makalusot man yan sa Supreme Court at napunta po sa impeachment court, nariyan po si Marcoleta na talagang magdi-dismiss po ng kaso. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Unahin na natin to si Ping Lacson, no? Kasi po, alam nyo kung bakit po ganun yung reaction natin, no? Una, marami po nasasabi to si Ping Lacson, katulad naman ngayon. Inuunahan niya po, actually inuunahan niya yung mga kapwa niya justice, parang tinuturuan niya, kinucoach niya, na sinasabi niya na hindi dapat yung nananawagan ng dismissal, no? Ngayon, nung walang epekto, hindi siya pinakikinggan, inunahan niya na. Hindi ako boboto. Wala pa pong ito po yung pinapanawagan na wag munang magpahayag ng posisyon yung mga senator judge. Hindi pa po nakakasumpa si Ping Lacson bilang senator judge. Nagsabi na kagad na hindi siya boboto dito sa dismissal ng kaso ni BP Sara sa impeachment court. Pero nasagot na natin yan. Sabi natin, ano naman kung hindi ka bumoto, minority ka lang naman. Sa majority naman kami aasa. Alam niyo po, bakit po ganito yung reaction? Ang initial reaction natin, no? Dito po sa kay Ping Lacson, na nagsabi po siya na may isang congressman na nakatanggap ng 15 billion na pork barrel at meron pong ilang senador na tumanggap from 5 to 10 billion. Dati, sa mga expose ni Ping Lacson, pinupuri na siya niyan, no? Kapuri-puri na yan. Biro mo, ini-expose na, ay may ganyan pala. Hindi na po uso yan ngayon. Alam niyo po kung bakit? Kinulong niyo na si Tatay Digong. Nakakulong po yung pinakamahusay na pangulo na nakilala natin. Yung pangulo po na totoong naglingkod sa mamamayang Pilipino. Pinakulong ninyo dahil sa kanyang magandang proyekto. Tama po kayo. Tama po yung nadinig nyo. Sinabi ko po na magandang proyekto yung war on drugs. At yan pong war on drugs na yan, ay talagang lahat ng tao believe dyan. Hindi naman lahat, majority. Marami nga palang fans ng mga drugista, maraming fans ng mga drug lords. O yung mga nagsasalita na ayaw sa mga war on drugs, mga fans po ng drugista at mga drug lord. No? Yung mga politiko na yan. Kasi mas importante sa kanila yung ipagtanggol yung mga drugista
mga pusher at drug lords kaysa sa mga inosenteng mamamayang Pilipino na biktima ng drugista, mga pusher at mga drug lord. Yan yun eh. Depende sa values niya yan eh. Kaya lang nga, dahil ang gobyerno natin ngayon, nakita nyo naman, iba ang valuing, mas pabor sila. No? Dalawa po yan eh. Mga biktima ng drugista, drug lord, at saka mga drug pusher. Kasama na rin po yung mga drugista sa mga naging biktima ng mga drug pusher. Di po ba? Magiging drugista ba yan kung wala mong nagbenta? Okay. Alam nyo po, dahil po sa ginawa nila kay Tatay Digong, galit na kaming yung mga totoong naniniwala kay Tatay Digong, yung hindi lang po nang gagamit kay Tatay Digong. Galit po dito sa mga mahal na mahal yung mga drugista, drug lord at mga drug pusher, no? Yung mga politiko lalo na, alam niyo naman, mga may kaso pa yan nun eh. Bumaliktad lang yung mga yung mga tumistigo kaya napalaya eh. Ngayon, namamayagpag na. Hindi po kayo makakalimutan ng mga tao. Ngayon, bakit ko po sinasabi to? Eto ngang Pangulo na walang kasalanan eh. Ha? Eto ngang Pangulong walang kasalanan, nakakulong sa ibang bansa pa. Wala pa pong paglilitis, pinahihirapan na ng mga hayop ng mga Europeans na yan. Kayong mga puti, mga ICC, wala kayong paggalang sa mga maliliit na bansa. Wala kayong pakialam. Sinabi ng kinidnap yung Pangulo namin, patuloy pa rin kayo. Nilabag na nga yung mismong inyong batas ng ICC. Kayo na mismo nagsabi, pag may hinuli, dadaan sa local court. Yun lang, napakasimple. Hindi dinaan sa local court. Pero tinanggap nyo pa rin. Bakit? Bakit pa rin po tinanggap at lilitisin pa rin ng ICC? Dahil sila po ay walang nililitis. Wala po silbi yung korte nila. Si Tatay Digong lang po ang tanging nililitis nila. Paano po sila pupunduhan ng mga kapwa nila, mga imperialistang bansa sa Europa na wala nang inatupag kundi magdurugista? Paano yung mga durugista kasi mga hinayupak ng mga leader nila eh. Kaya normal po sa kanila. Marami pong lugar sa Europa, legal po ang droga. Lalong-lalo na dyan sa Netherlands. Di ba dyan? Pakicorrect lang po ako. Yung Amsterdam po ba ay nasa Netherlands? O kasi po legal ang droga dyan. Bakit nga naman sila, bakit nga naman nila, kung legal po ang tingin nila sa droga, bakit po nila hindi lilitisin yung tao na nag-war on drugs? Nakuha niyo po ba? Iba po yung values nila. Sa kanila, legal ang droga. Tapos may tao, nilabanan yung droga. Legal nga sa kanilang droga eh. One way or another, yung mga tao na yan, yung mga naglilitis na yan, yung mga, maski yung mga leader nila, no? One way or another, yung kanila pong mga leader ay nakatikim po ng droga. Kaya hindi po sa kanila masama. Legal nga eh. Nakukuha nyo po ba? Pag legal, hindi masama. So, ibig sabihin, may taong lumaban sa droga, nilalabanan niya yung legal sa kanilang kultura. Pag nilitis mo yung taong lumalaban sa legal, kaya illegal na kagad yung paglaban sa droga eh. Bakit po? Legal sa kanila yung paggamit ng droga. O yan po yan. Kaya wala kang aasahan dyan na matino dyan sa mga yan. Kasi nga, legal nga po eh. Kaya ipapalitis nyo ron. Natural, masama po ang maging reaksyon nila kasi nga legal sila. Legal sa kanila yun. Bakit mo lalabanan yung legal?
Hindi po ba? Maling-mali, di ba? O, yan po. O, balik po tayo rito. Ngayon po, nagagalit kami kasi nakikita namin nagdudusa si Tatay Digong. Naghuling habilin pa. No, very emotional ang mga Duterte supporters ngayon. Tapos, walang pagnanakaw na sinasabi, Walang issue ng nagnakaw sa taong bayan si Tatay Digong. Walang kaso ng pagnanakaw. Nakulong siya dahil sa paglaban niya sa droga. Naligal dun sa lintik na Netherlands na yan na pinagkulungan. Ibig sabihin mga kapatid, lugin-lugi tayo kung doon natin ipapaliti si Tatay Digong kasi hindi nila maunawaan bakit kinakailangan ni Tatay Digong na puksain ang legal na bagay sa kanila. Legal sa kanila. Okay, nagiging makulit na ako. Anong koneksyon niya kay Lacson? Puntahan na kagad natin. Tapos entra to si Lacson. May magnanakaw. Mayroong pork barrel. Nung panahon namin, gusto lang pala magyabang. Nung panahon namin ni Senate President Franklin Drilon, pinagbawal na namin yung pork barrel. Pero ngayong nawala kami. Intindi, no? Gusto lang pala magyabang. Ngayong nawala kami, mayroong tumanggap na congressman. Mayroong tumanggap na congressman na 15 billion. 15 billion, napakalaking halaga po nun. Kumpara nyo sa 100 million mahigit na binibintang kay BP Sara. 15 billion na illegal na tinanggap. Kasi illegal ang pork barrel. Di ba? At meron pong mga senador na 5 to 10 billion. Kung pinakulong ninyo si Tatay Digong sa legal na bagay na ginawa niya bilang presidente, gusto niyan labanan ng droga, pinakulong ninyo, nararapat lang na pangalanan mo yan, Lacson, at ipakulong din natin. Ang tanong, gagawin ba yan ni Lacson? O nagpapapogi lang na nagsabi? Yun yung question natin, di ba? Papangalanan kaya ni Lacson? Gagawa kaya ng paraan si Lacson para makulong yan? Kasi wala na po sa amin yan Yung gumawa ng katarantaduhan sa Pilipinas, pag hindi na pakulong, sasalitaan nyo lang, gumawa ka ng katarantaduhan. Wala na po yan dahil legal na legal po ngayon ang paggawa ng katarantaduhan Puta, bilib ka nga ngayon. Yung mga imposible ngayon, nangyayari po sa panahon ngayon. Yung mga drogang lumalangoy para magpahuli, walang tao. Basan lumutang. Lumangoy lang papunta para mahuli. Tandaan nyo, i-report sa SONA yan. Okay. Ngayon, eto po, hindi ko po ito naisip. No? Hindi ko naisip. Pero sinabi po ito ng isang batikang anong tawag dito? Media man, no? Na si Rigoberto Tiglao. Di pinag-uusapan natin, i-reveal kaya? Meron pang sinabi yan, kaya hindi tayo naniniwala na kay Lacson Kasi mahilig po yan expose pero hindi naman sinasabi kung anong pangalan. Natatandaan po nyo nung panahon ni Digong. Ang sabi ni Lacson nung panahon ni Digong, eto. Gusto mo ba makita dede ko, dodo ko? Tanggalin mo muna ang ano mo sa puwet. Tanggalin mo muna daliri mo sa puwet. Amuyin mo muna. Okay. Naalala ko si Lacson, sabi ni Lacson noon, nung panahon ni Tatay Digong, mayroong isang Yusek na mayroong troll farm. Inaraw-araw ko rin yun. O ano na, Senator Lacson, sino na yung Yusek na may troll farm? Ano na, Lacson, sino na yung Yusek na may troll farm? Hindi niya po sinabi.
hanggang nawala na po siya sa pagiging senador, hanggang siya po ay tumakbo na, natalo bilang presidente, hindi niya na nasabi kung sino yung Metrol Farm. Eto, mukhang matutulad to sa ganyan, no? Mukhang matutulad to na isa na naman to sa expose na pampapogi lang. Hindi ka na po pumopogi diyan. Lalo na ngayon na pinakulong ninyo si Tatay Digong sa legal niyang ginawa at si BP Sara naman ay nakasalang sa impeachment sa mga bintang nyong walang katuturan. Eto, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Bakit hindi mo pangalanan? Kaya ang balik kay Lacson matindi. 'Di ba? Nagba-backfire yung kanyang expose. Nagba-backfire. Pero mas malupit po ang sinabi nito ni Rigoberto Tiglao. Sabi po ni ito po, may hamon din si Malutikia. Senator I.M. Ping Lacson, sir, you owe it to the people to identify who. No? Only members of Congress would know, right? Let's start cleaning the darn stable. No? Ano nyo po yan? Tungkulin nyo po yan kung meron po kayong natuklasan. Tungkulin nyo pong mag-report sa tao. Binoto po kayo ng tao. Actually, kaboboto lang sa inyo ng tao. At natuklasan ninyo, tungkulin nyo po na ipagbigay alam sa tao na ito yung natuklasan ko. May isang congressman na tumanggap ng 15 billion pork barrel. Sino po yan? Wala naman. Hindi naman namin alam yan. Wala po kaming kaalam-alam. Wala pong nakakaalam. Senator Lacson, kung hindi kayo nagsalita, wala kaming alam na meron palang congressman na tumanggap na 15 billion pork barrel. Ang tanong namin, may tungkulin po kayong pangalanan man lang. Ito po sinabi ni Rigoberto Tiglao, you have to reveal who or else, kinakailangan nyo pong sabihin kung sino yung mga yan. Kung hindi nyo po sasabihin yan, ito po ang paniniwalaan ng tao. People will suspect that you didn't. Maghihinala po kami na pag hindi nyo yung pinangalanan, ay dahil, may dahilan po kung bakit hindi nyo yung pangangalanan. Ito po, tuloy natin Hindi po sa akin to. Kay Rigoberto Tiglao po to. People suspect that you didn't because he bribed you not to. Ang iisipin po ng tao, kung hindi nyo sila pangangalanan, kayo po ay bribe. Diba? Kayo po ay nalagyan. Kaya hindi nyo na sila papangalanan. O, tuloy natin yung sinabi ni Rigoberto Tiglao. Hindi ko po to sa akin, papaliwanag ko lang po. Ito po ay mula sa post ni Rigoberto Tiglao. Kinakailangan malinaw yan. Okay. Classic extortion through media. Ibig sabihin, ayon kay Rigoberto Tiglao, kung hindi mo yan pangangalanan, ay maiisip ng tao na ikaw ay nasuhulan. At ito ay ginawa mo lang yung expose, para ikaw ay makapag-extort sa pamamagitan ng media. Tindi. Kaya mas matalino sa akin to si Rigoberto Tiglao. Hindi ko naisip yun. Pero ngayon naisip ko na. Oo nga, no. Pwede nga yun. Parang may narinig na rin kaming ganyan. Para lang.
Parang may nahawig dyan, yung mainit na mainit sa PCSO. Naalala nyo ba? Na merong mainit sa PCSO. Tapos biglang nanahimik. O ano hinala nyo lahat? Nung tumahimik yung gigil na gigil sa mayat maya may tumatama sa PCSO o Lotto. O, di ba? Wag na natin pangalanan. Kayo naman, masyado kayo mainit. Hindi kaya, ganyan din ang balak mo, Senator Lacson, ayon kay Regiberto Tiglao. Mainit na mainit, in-expose mo. At pag tumahimik ka, alam na kung ano nangyari. Para hindi ka po paghinalaan, Senator Lacson, para hindi ka paghinalaan, sabihin nyo kung sino, di ba? Isang congressman, ilang mga senador. Ayun lang po yan. Kasi nangyari na sa amin lang, kailan lang mayroong mainit na mainit. Na bakit laging may tumatama sa Lotto dyan sa... Laging may nananalo. Breaking the record nga raw tayo, pinakamaraming nanalo. At biglang nanahimik. Isa lang po yung hinala namin. Hinala ng taong bayan. May naganap. Kaya hindi po pwedeng ano yan, no, yung magpapapogi lang kayo tapos wala lang, hindi na po ubre. Kasi uso na ngayon, at least magkaroon ng demanda yung mga yan, no? Kasi kung wala lang po, mabuti pang manahimik. Wala naman pala Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ngayon, ito pong Rappler, nagpapauso na naman, Rappler. Sabi ng Rappler, is there anything in the law that punishes the likes of Sara Duterte's protectors in the Senate for willfully defying the Constitution and putting their conveniences and practicalities above public duty? Ang galing, no? Ay, teka muna, may nagpakape. Dahil sa mga sinabi ko tungkol dyan sa ICC. Mahirap palang banatan yung ICC sa dito sa TikTok. Ban na naman ako. Live access remove. Your access to go live and multi-guest will be restored on July 19. Suspended na naman ako. Visit na TikTok to. Naka-live ako sa TikTok suspended. Ano ba sinabi ko na masama? Masama na palang banatan ngayon ng ICC. Grabe naman. Okay. Rappler, inaakusahan mo na ito ang tindi, Senate for willfully defying the Constitution. Willfully defying. Ang ibig sabihin po niyan ay talagang nilalabag ng Senado ang konstitusyon. Tanong ko lang, Rappler, kailan pa kayo naging arbiter kung lumalabag sa konstitusyon ng ang isang ahensya o ang isang tao? Daig nyo pa Supreme Court May pasya na po ang Rappler na tahasan ng paglabag ng Senado willfully dahil dito sa pagkatig. Mga protector daw sila ni Sara Duterte. Hindi pa Naku, nakalimutan kong panoorin. Pasensya na, Ma'am Tess Renon. Ito lang po yung nabasa ko lang po yung mga hinihiling ng ng Supreme Court.
Yan nga pala dapat kong pinanood eh. Baka mamaya na lang pagkatapos nito panonoorin ko. Baka makatulong. Okay. Alam mo, Rappler, wala kayong karapatan na magsabi kung nilalabag na Senado ang konstitusyon, hindi. Tanging Supreme Court lang. Tanong Rappler, Supreme Court ba kayo? O, ito naman po, Vera Files. A YouTube video claims that Vice President Sara Duterte has already won ahead of impeachment trial following COA's unmodified opinion on its 2024 audit report. This is false. False daw yun. Ito ang sabi nila, pinak-check po nila. Yung nagsasabi na panalo na si BP Sara dahil sa unmodified opinion. Ito raw, false daw yun. No? Ito raw yung facts. Vera Files, makinig kayo sa sinasabi nyo. The Commission on Audit did not clear Vice President Sara Duterte ahead of impeachment trial. An unmodified opinion does not automatically mean that there are no irregularities found in an agency's use of fund. Hindi raw automatic na nangangahulugan yung unmodified opinion ay hindi raw automatic na walang irregularities found. Ang tanong, ang unmodified opinion ba, kahulugan niyan ay may irregularities? Yan yung problema ninyo. Mas marunong pa kayo sa COA. Sinabi ni Anticler, sinabi na ni Anticler yan eh. Sinabi mo rin. Pare-pareho lang kayo nasasabihin. Susunod yan, e-echo na yan ng mga mga mainstream media, yung mga sinasabi ninyo, ng mga unmodified. Ang unmodified opinion po, pinakamataas po yan na rating ng COA. At ang COA po ang tanging kaisa-isa na inalaw ng saligang batas para magsuri ng paggasta ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngayon, ang gustong sabihin ng mga to, mas magaling pa si Anticler at mas magaling pa si Vera Files kaysa sa COA. Eh di dapat maglabas kayo na sarili ninyong opinion. Ano naman ang opinion nyo kung hindi kayo naniniwala sa COA? May irregularities? Magsabi din kayo ng sarili nyong opinion. Hindi kayo naniniwala sa unmodified eh. Hindi po pwedeng sabihin nyo na, walang sinabi yung COA na meron ng problema, na walang anomalya. Tanong ko, may sinabi ba yung COA na may anomalya? Wala rin naman eh. Kayo ba may sinasabing may anomalya? Yan yung problema nyo. Ano pinagbatayan nyo na may anomalya? Nasuri nyo ba? Sinuri nyo ba? Inaudit nyo ba yung confidential fund? In the first place, bakit kayo may kopya ng confidential fund? Eh, confidential nga yan. Sino nagbigay sa inyo? COA? Yan yung problema ng mga to. Dinideny ninyo. Sinabi ng COA unmodified. Sabi nyo, hindi ibig sabihin na unmodified, wala ng katiwalian. Pinalalabas nyo ba na may katiwalaan? Ano pinagbatayan nyo? Kaninong report? Nasuri nyo? Kayo mismo nagsuri? Vera Files at Anticler? Ikalawa, inutusan ba kayo ng konstitusyon na bukod sa COA, pati ang Vera Files ay pwedeng mag-conduct ng audit? Kung hindi pala, bakit nyo sasabihin na may irregularities? ang lakas naman ng loob ninyo. Kasi pag dininay nyo na may walang irregularities, kasi kami, ang sinasabi namin,
unmodified opinion ang binigay ng COA. Pinakamataas po. So, ang conclusion namin, therefore, walang anomalya sa audit ng COA. Walang anomalya sa paggasta. Ang sinasabi nyo ngayon, ang unmodified opinion ay hindi nangangahulugan na walang irregularities. Ang tanong ko, ang kahulugan ba nun may irregularities? Puta, katarantaduan naman yan. Bakit magbibigay sila ng pinakamataas na, di ba? Tignan nyo lang yung logic nila. Nasuri ba nila yung confidential fund? Hindi. Kasi pag sinabi nilang sinuri namin, ay puta, saan galing yan? Kung sinuri ninyo, may pinagkunan kayo. Illegal yan. Confidential nga eh. Tapos nakarating sa inyo. Kung hindi nyo man lang nakita, kahit blankong papel galing sa COA, blanko na kasi uso ngayon eh. Pwede palang magbigay ng report kay Auntie Claire na blanko. Kung hindi nyo nakita kahit blankong papel galing sa COA, anong pinagbatayan nyo na may irregularidad? Sinabi ni Chua, sabi nga ni Chua, wala siyang binigay na ebidensya sa ombudsman eh. Ombudsman pa yun. Sa inyo may binigay na ebidensya. Sa ombudsman, wala. Pauso kayo masyado. Masyado kayo magagaling. Magagaling mang-imbento. Dapat sa inyo mga inventor. Tama na yung mga kalokohan ninyo. Pare-pareho kayong vera files. Suri kayo. Pax. Puta. Wala na naniniwala sa inyo. Katarantaduan palagi pinagagawa ninyo sa buhay. Unmodified opinion na nga. Hindi kahulugan yan. Hindi yan nangangahulugan na may irregularities. Ibig nyo sabihin may irregularities? Hindi rin namin sinasabi. Anong gusto nyo sabihin? Dalawa lang naman yan. Walang irregularities o may irregularities. Pag sinasabi nyo hindi yan nangangahulugan na walang irregularities, may irregularities. O di patunayan nyo may irregularities. Tama na yung mga dak-dak. Panay kayo dak-dak. Panahon na ngayon, pinakulong nyo na si Tatay Digong, hindi na po pwede dak-dak pa rin ng dak-dak hanggang ngayon. Magsalita kayo, ebidensya. Kung wala kayo ebidensya, sabihin nyo, hindi nangangahulugan na walang irregularities. Ibig sabihin, may irregularities. Asan? Kung gaano yung mga pagmumukha ninyo, ganun din kayo mga panay kayo pahiwatig. Hindi na uso mga pahiwatig ngayon. Pahiwatig yung mga pagmumukha nyo. Wala naman naniniwala na sa inyo. Kung may naniniwala kay Auntie Claire tsaka dito sa Vera Files, bakit number 1 si BP Sara? Bakit nanalo yung mga Duterte? Bakit talunan yung mga tao ni Marcos kung may naniniwala sa inyo? Nakakabwisit na kasi. Paulit-ulit nyo niloloko yung tao. Kayo lang naman ang umiikot. Wala naman naniniwala na sa inyo. Ulitin ko, wala nang naniniwala sa inyo. Kung may naniniwala sa inyo, subukan nyo nga tumakbo. Ikaw, Vera Files, tumakbo ka nga na senador. Ikaw, Auntie Claire, tumakbo ka nga senador kung may naniniwala sa inyo. Yung sinisiraan ninyo, number 1 yan sa presidente sa 2028. Kaya kami galit na galit kasi wala na nga naniniwala sa inyo. Feeling nyo, almighty pa rin kayo, nakala nyo. Kayo lang nagsasabi ng katotohanan. Rappler, Vera Files, si Auntie Claire. Yun lang ang ano namin sa inyo, wala naniniwala. Punta na tayo rito sa Supreme Court. Okay, pinagpapaliwanag na Supreme Court. Batay
sa inihaing reklamo ni BP Sara at ni Attorney Torion at iba pa. Pinagsama na ng Supreme Court. Ito yung sinasabi nyo na walang batayan yung pagdi-dismiss. Pinapaliwanag, sinamarize na lang natin yung mga punto. Okay. Unang pinapaliwanag ng Supreme Court, yung Congress, yung panahon, no? Kailan nag-file yung mga private citizen ng mga impeachment. Kailan naman ito, private citizen yung mga impeachment 'di ba? Yung mga nauna. Kailan naman nag-file o kailan naman may nag-sponsor? Kasi hindi po pwede na private citizen. Kinulugan. Pinaalalahanan ako nung nasa taas, nagpakulog na. 'Di ba? Una 'yan. May private citizen na gustong ma-impeach si BP Sara. Pero hindi po pwedeng private citizen, kinakailangan may mag-sponsor. So kailan 'yan? Kasi gustong ipakita ng kampo ni BP Sara at ni Attorney Torion. Sa mga hindi po nakakakilala kay Attorney Torion, siya rin po yung attorney ni Pastor Quebuloy. Okay. So gusto nilang ipakita na hindi inaksyonan ng House of Representatives yung una, ikalawa at ikatlong complaint. Yung inaksyonan nila, fourth complaint. Tama ba yung paliwanag ni Bukoy? Nananahimik na ngayon. Bukoy, kala ko ba libre ka? Bakit hindi ka na nagsasalita? Bukoy, wala na Wala nang bayad? Wala. Okay. Pinapaliwanag ni Bukoy yan na wala na raw yun dahil yung fourth impeachment na nga Kalokohan po yun, sabi ni Rodante Marcoleta. Nasa rules po yan hindi lang impeachment mismo ng HOR. Ano ang gagawin nila dapat pag mayroon nag-file ng complaint? Hindi kayo makakalusot sa Supreme Court. So, pinalalagay ng Supreme Court yung mga petsa. Kasi ang pangunahing nirereklamo ni BP Sara, lumabag yung fourth impeachment, yung binigay nila sa 1-year ban. No? Pag meron ng impeachment complaint, 1-year ban. Iba yung pinaliliwanag nila. Yung 1-year ban daw. Yung 1-year ban daw ay magsisimula doon sa fourth impeachment. Fourth nga Kahit ako hindi abogado, ang sabi, isang impeachment complaint lang. 1 taon. Sasabihin nyo, magsisimula daw yung 1 taon sa fourth impeachment complaint, sa paghahain ng fourth impeachment. Fourth na nga yun Ibig sabihin ng fourth, merong unang 3. Okay. Yan po yung una. Ikalawa, kung nabigyan ba ng pagkakataon si Sara Duterte na makapagpaliwanag, hiningi ba nila yung sagot ni Sara Duterte doon sa impeachment complaint sa kanila bago sila magbotohan? Nagbotohan sila di ba? Yan yung masasagutin nila. Hindi po nila hiningi yung paliwanag. Okay. Ano na yung status ng 3 na unang complaint? Thank you very much kay Miss Judge. Umabot sa live. Yan. Ito pinapaliwanag, no? May 3 na unang complaint. Ano na yung status nila? Kinakailangan, mahusay nila yung paliwanag yan na hindi na isinasantabi nila, hindi nila inatupag. Okay.
Ano pa? Sino ang gumawa ng impeachment, articles of impeachment na transmit sa Senate? Ha? Yan yung mga pinapaliwanag sa kanila. Sino may gawa nun? Ikatlo, susunod, ipaliwanag nila o patunayan nila na na-circulate yung articles of impeachment, patunayan nila na na-circulate ito. Kasi ang bintang nga, pinapirmahan ng hindi nababasa. Di ba? Totoo naman yan kasi isang araw lang. At ikatlo, kung eto bang mga articles of impeachment ng pinapirmahan sa mga congressman ay may kasamang ebidensya or saang committee galing na investigasyon. So, dalawa, no? So, tinatanong ng Supreme Court kung yung articles of impeachment na pinapirmahan sa mga congressman may kasamang ebidensya. Kasi, magpapasya ka eh. May ebidensya ba to? O kaya, saang galing na committee report? Kung pinanggalingan niya na committee report, saang galing na committee report? O nilagay dun. Kunwari, Article 1. Ang Article 1, kung hindi ako nagkakamali, yung pinagbantaan ni BP Sara. Yung first family, kasama yung pinsan na si Martin. Yung first lady at saka yung presidente, tsaka si Martin. Na ipapatigo kung siya ay matitigo. Ang ibig sabihin, may ebidensya ba to nung pinirmahan nila? Ikalawa, kung walang ebidensyang nakalakip, saang committee report ito binatayan? Kasi, ibig sabihin, inaalam ng Supreme Court na yung bawat isang congressman na pumirma, alam niya, no, kung ano yung kanyang pinipirmahan. Ngayon, tanungin natin, yung committee report nga, walang ebidensya eh, di ba? Sino umamin niya na walang ebidensya yung committee report? Si Chua mismo, sabi ni Chua, manood na lang po kayo sa ombudsman. Walang ebidensya sabi ni Chua, wala kasi kung nailagay na ebidensya dyan eh. Sana manood muna yung ombudsman sa impeachment bago siya magpasya. Kung wala pong ebidensya si Chua sa kanyang committee report at magpasya yung ombudsman, malamang ang pagpasya ng ombudsman, dismiss ang kaso. Meron pa ba? Furthermore, ayan. The SC also asked whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of House of Representatives and whether each member of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing content. Ang linaw ha. Ito bang mga ebidensya na nakalagay dun sa article of impeachment, pinaalam nyo ba kay BP Sara? Ikalawa, napag-aralan ba man lang nitong mga congressman yung ebidensya laban kay BP Sara bago siya pumirma? Putya, mahirap-hirap na sagutan yan. At sasagutin nila yan ng 10 araw. Ibig sabihin, kung hindi mapapatunayan ng HOR, halimbawa, sinabi ng HOR, wala kaming ebidensyang nilagay doon. Kasi po, kung papansinin nyo, nag-circulate na po yan. Di ba?
Legal na dokumento yan eh. Diyan po nagbatay si BP Sara at saka si Atty. Torion ng reklamo. Nakuha na nila yung report na yan. At nirereklamo nila, walang ebidensya. Kaya yun yung sinasabi na Supreme Court. May nilagay ba kayong ebidensya bawat article of impeachment? Kasi definitely, aminado ang mga congressman na hindi nila yan pinag-usapan sa plenary. Kung hindi nila pinag-usapan yan sa plenary, paano nila lalaman na mabigat yung ebidensya laban kay BP Sara nung nagpasya sila? Kung walang plenary, kung hindi inopen yan. Ipinagpapalagay ng Supreme Court na may nakalakip na ebidensya. Kasi pipirma ka eh. Wala naman plenary, wala naman pinag-usapan sa plenary. At dyan po sila madadali ng Supreme Court. Bakit kayo pumipirma nang hindi nyo alam ang pinipirmahan nyo? Wala naman pala kayong ebidensya, hindi nyo naman pinag-usapan niya sa plenary para i-discuss. Kung hindi nila pinag-usapan sa plenary at walang ebidensya sila nilakip doon sa impeachment complaint, definitely, kung sasabihin nila ito ay galing sa committee report ni Chua, wala ring ebidensya si Chua. Umamin na si Chua eh. Sinabi ni Chua. Na wala pa siyang ihahabol niya pa ebidensya. Ang ebidensya kasi nila, manggagaling pa dito sa impeachment trial, ala corona. Pabubuksan nila yung bank account at palalabasin nila yung pera doon ay galing sa masamang gawain. At yung mga tao magpupuyos, masasamang tao pala yan. Utot nyon lahat. Yari kayo sa Supreme Court. Sasabihin ng Supreme Court, nakinikinita ko na yung ruling ng Supreme Court. Ang magiging ruling ng Supreme Court na illegal. Batay sa fourth impeachment. Ikalawa, illegal dahil pumirma ang mga congressman nang walang ebidensya. Alam nyo na. Yan lang po ang